Tinalakay sa House Committee on Justice ang nilalaman ng impeachment complaints laban kay VP Sara Duterte. Naging mainit ang balitaktakan kung impeachable bang maituturing ang mga alegasyon laban sa bise. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Inumpisahan ngayong araw sa Kamara ang deliberasyon kung sufficient in substance o may sustansya ba ang dalawang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Sa pagtalakay ng sufficiency in substance, tutukuyin kung impeachable offense ang mga inilatag na alegasyon. 6 na grounds for impeachment ang inilatag sa Father Zabalya et al. Complaint. Una, pinunto ni ML Party List Representative Leila De Lima na si VP Sara ang pinaka-responsable sa umano'y pagwaldas ng higit 612 million pesos na confidential funds ng OVP at DepEd. Inaakusahan si VP Sara ng culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust nang mag-commit umano ito ng plunder, malversation at graft and corruption. Isa sa mga mainit na debate kung meron nga bang aligasyong binulsa mismo ni VP Sara ang confidential funds. Pinapakita po na yung 125 million na yon hindi napunta sa dapat puntahan ng such a sensitive funds as confidential or intelligence funds. We can actually say that this were simply appropriated by VP Sara for her personal gain. Kapag hindi napunta dun sa dapat puntahan, at sabi nga sa affidavit ni Ramil Madriaga, ay ito ay napunta sa iba-ibang tao na ano ba sila? Hindi naman sila part of anything at wala namang sinabi. Dito po yung sinasabi, conspiracy. Hinahanap po natin kanina yung 125 million with all the documents. Kaya po yung COA naglabas ng AOM, naglabas ng kung ano-ano mga pangalan na eventually nakita po natin yung mga pangalan ay hindi makita. Muli ring ipinakita sa komite ang no-joke video kung saan sinabi ni VP Sara na kumontrata na siya ng assassin para ipapatay si PBBM, First Lady Liza Araneta Marcos at nooy Speaker Martin Romualdez sakaling may mangyaring masama sa kanya. Giit ni De Lima ang pakikipagsabwatan para ipapatay ang Pangulo ay hindi dapat isawalang bahala. Giit ni Quezon City Representative Bong Sontay, wala naman daw aktwal na nangyari, bagay na tinabla ng ilang kongresista. Lo and behold, they are both alive. So ibig sabihin, walang overt action which was done. You know, sometimes when I go home late, my wife always threatens to kill me. Sabi sa akin ng asawa ko, papatayin kita na eh. Umaga ka na naman umuwi. Due respect to Congressman Sontay, I do not know if he is lawyering with for the Vice President, because I would even think that he is right now defending her. Pero ito you have seen the video. That amounts to a credible threat against the President, the First Lady, and the Speaker. That is not political noise, just like what he's saying about his wife. What he's saying about his wife is only political noise. No, but my wife But that is not political noise. Madam Chair, that is a red flag for national stability and constitutional order. My husband, he received threats before he was tragically murdered. Nangyari po yun sa amin. When the VP reportedly made statements implying harm to the President, the First Lady, and the former Speaker, those statements are serious, even if phrased as conditional. Bukas itutuloy ang pagdinig ng komite kung sufficient in substance ang lumusot na ikalawang impeachment complaint laban kay VP Sara na inendorso ni House Deputy Speaker Paulo Ortega at Human Rights Committee Chairman Benny Abante. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.